Anak ko yan. Natigilan si Humbert, wala pa siyang nakitang kaakit-akit. Nabighani sa kanya ang slim waist at flexible legs ni Humbert. Napansin din ni Lolita ang mga mata nito, inangat ang ulo at ngumiti. Siya ay lubos na nabighani at agad na nagpa siya na umupa sa bahay na ito. Si Humbert ay isang propesor sa universidad tungkol sa karanasan ng buhay sa kanayunan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nine-love siya sa isang batang babae na katatapos lang mag-18 years old. Pagkadating dito ay sinundan ni Humbert ang bawat hakbang ni Lolita. At unti-unting tumugon si Lolita sa kanyang atensyon. Madalas na dumaan ang dalaga sa kanya at sinadya pa niyang tapakan ang kanyang pantalon. At isang araw ay nagpasya silang hamanin ng isa't isa. Noong araw na iyon habang isinusulat ni Humbert ang manuskrito, pumasok si Lolita sa kanyang silid. Hindi niya alam kung sinasadya ba niya ang pakikipag-chat kay Humbert o hindi sinasadya. Nakita ko na lang siyang tumayo at naglakad palapit sa kanya. Pagkatapos ay napaupo siya ng diretso sa kandanggan ni Humbert na medyo kinabahan siya. Diniin ni Lolita ang gum sa papel ni Humbert at masuyong tumingin sa kanya. Napangiti din si Humbert sa kanya. Sinabi niya na gusto niyang makakita ng isang bagay na kawili-wili kay Humbert. Tinanong ni Humbert kung ano iyon at pagkatapos. Humbert. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang ina ni Lolita. Tumalikod si Lolita at tumakbo palayo. Habang palapit ng palapit ang kanyang ina, kinakabahang pinunit ni Humbert ang gum sa papel at pinasok ito sa kanyang bibig. Tinanong ng ina kung iniistorbo ba ng kanyang anak si Humbert. Sabi niya hindi. Nasiyahan ng ina sa pakikipag-usap kay Humbert. Minsan niyaya niya si Humbert na umupo sa swing kasama niya. Ngunit laging pumapasok si Lolita at sadyang pinaghihiwalay sila. Naging immoral ang dalaga sa harap ni Humbert at nagkwento pa tungkol sa pangarap niyang sumayaw. Hinubad pa ang kanyang braces at inihagis sa baso ni Humbert habang kumukuha ng alak ang kanyang ina. Sinamantala ni Humbert ang hindi pagpansin ng ina, dinampot ito at ibinalik sa bibig ni Lolita. Si Lolita ay aktibong yamakap sa mga bisig ni Humbert at talagang hindi iyon nagustuhan ng kanyang ina. Tinapon niya ang manika ng dalaga para mabilis siyang makatulog. Pero nung umalis si Lolita, gusto na rin umalis ni Humbert. Sinundan ng kanyang mga mata si Lolita at nakita niya itong ligaw na umindayog sa paligid ng silid. Ayaw ng ina na guluhin niya ang buhay ni Humbert kaya pinapanta niya ito sa summer camp. Siyempre ayaw sumama ni Lolita, ngunit hindi napigilan ang kanyang ina at sumakay sa kotse. Nag-aalalang tumingin sa ibaba si Humbert mula sa itaas. Pagsakay niya sa sasakyan, nakita niya ang figure ni Humbert sa itaas. Nakita ko na lang siyang madaling bumaba at tumakbo pa uwi papunta kay Humbert. Tumingin si Humbert ng may pag-asa. Tumalon si Lolita sa kanya at niyakap siya. Umalis ang dalaga at tumalikod na nakangiti kay Humbert. Mula sa sandaling ito, nahulog siya sa kumunoy ng pag-ibig. Umalis si Lolita ngunit hindi siya pumunta dahil gusto niyang hintayin itong bumalik. Ngunit bago pa makabalik si Lolita, isang aksidente ang nangyari. Nakatanggap si Humbert ng tawag na naaksidente sa sasakyan ang ina ni Lolita. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Nakita ko ang maraming tao sa kalsada at ang nanay ni Lolita na nakahandusay sa kalsada. Medyo nalungkot si Humbert ngunit sa sumunod na segundo ay alam na niya ang dapat niyang gawin. Nagpasya siyang hanapin si Lolita at alagaan itong mabuti. Si Lolita ay nasa summer camp at masaya na makita muli si Humbert. Tanong ni Lolita tungkol sa kanyang ina. Sinabi ni Humbert na nakita ang kanyang ina at kinailangang ma-hospital. Pero walang pakialam si Lolita. Nagpalit siya ng damit sa mismong sasakyan. Sa paghihintay na matapos siyang magpalit, nag-ipon ng lakas ng loob si Humbert na yakapin at halikan siya sa ulo. Sinabi niya na namiss niya siya at sinabing isasama niya siya sa isang paglalakbay sa buong mundo. Masayang pumayag si Lolita, sa unang pagkakataon na malaya sa kontrol ng kanyang ina. Nahihiya niyang hinubad ang kanyang braces para ipahayag ang kanyang pagnanasa kay Humbert. Matagal nang walang refund si Humbert kaya sa isang hotel na lang silang dalawa. Walang pakialam si Lolita dyan. Sa gabi, pagkatapos makatulog si Lolita, maingat itong humiga sa tabi nito. Nakita ko na lang ang maliit na batang babae na nagpapaikot-ikot, masyadong mainit at hindi siya makatulog ng maayos. Ngunit pagkatapos ay sinubukan nilang manatili ng magdamag. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto ni Lolita na matagal na siya kino-contact ng kanyang ina. May nangyari talaga, pinilit niyang kausapin ang kanyang ina sa telepono. At pagkatapos ay nagsalita si Humbert tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Nakahiga si Lolita sa kama habang umiiyak. Napagtanto ng dalaga na ang tanging taong maaasahan niya sa hinaharap ay ang lalaking ito.
at sinimulan nila ang kanilang paglalakbay sa isa't isa lamang. Si Lolita ay napakasigla at malikot. Mahilig siyang humiga sa likod ng sasakyan at kumakain ng merienda. Patuloy na hinahawakan si Humbert gamit ang kanyang paa o ibinabato sa kanya ng mga bagay. Wala siyang maraming alituntunin at malayang namumuhay. Handa rin si Humbert na layaw siya sa lahat ng oras. Pumunta sila mula sa isang hotel patungo sa isa pa. Gustong-gusto ito ni Lolita kapag si Humbert ay palihim na nag-aalis ng paliguan at marinig siyang sumisigaw dahil sa init. Ngunit sa sobrang bilis, nakaramdam siya ng pagkabagot na kasama si Humbert ng ganito. Para siyang inampon na kanaryo, unti-unting nawawala ang kanyang kabataang sigla. Si Humbert ay masyadong maalalahanin ng damdamin ni Lolita at ibinalik siya sa paaralan. Ngunit hindi niya alam na kapag bumalik ang ibon sa kagubatan, hindi na ito kusang babalik sa kulungan. Gustong sumali ni Lolita sa kick club at may gusto pa siyang lalaki dito. Gusto niya ng mas maraming baon mula kay Humbert. Pagkatapos ay mag-ipon ng pera at alisin siya. Nang malaman ito, labis na nagalit si Humbert. Malakas silang nagtalo at sinampal pa ni Humbert si Lolita. At ito ay lubos na nagpapasabog kay Lolita. Patayin mo na ako, hindi ko na kailangan pang tumakas. Humingi ng tawad. Galit niyang binugbog si Humbert at saka tumakbo palayo sa buhos ng ulan. Napagtanto ni Humbert na sinaktan niya lang si Lolita kaya hinanap niya ito. Sa wakas ay nakita ko si Lolita sa isang tindahan. Nagsasalita siya na may ngiti sa labi at parang may binabak. Nang makitang pumasok si Humbert, mabilis siyang tumakbo palapit sa kanya. Saying na makakalimutan niya ang lungkot ngayon. Ngunit kapag nangyari ang crack, mahirap itong ayusin. Upang kontrolin si Lolita, nagpa siya si Humbert na huminto sa kanyang trabaho at maglakbay kasama niya. Nagplano siya ng mahabang paglalakbay. Kung walang ibang mangyayari, magtatagal sila sa kalsada. Ngunit sa hindi inaasahan, natuklasan ni Humbert na siya ay sinusundan. Noong araw na iyon nang pumasok si Humbert sa tindahan, biglang nakita si Lolita sa labas at nakikipagkwentuhan sa isang estranghero. Umabot na sa kabaliwan ang kontrol ni Humbert kay Lolita. Tinanong niya si Lolita kung sino ang taong iyon at kung ano ang kanilang sinabi. Sabi ni Lolita, na wala ang lalaki. Nagpatuloy si Humbert sa pagmamaneho. Sa dami ng iniisip niya, lalo siyang nagagalit. Nang tingnan ang walang pakialam na ekspresyon ni Lolita, galit niyang sinampal ito ha. Pangalawang beses na niyang nabugbog si Lolita. Tumakbo siya palabas ng sasakyan at mabilis siyang hinabol ni Humbert, niyakap siya at humingi ng tawad. Pero palaki ng palaki ang agwat ng dalawang tao. Pumunta sila sa ibang hotel. Sinabihan ni Lolita si Humbert na pumunta sa bayan para bumili ng prutas. Ngunit nang bumalik si Humbert, nagbago na si Lolita sa ganitong anyo. Nag-aalalang tinanong siya ni Humbert kung ano ang nangyari. Galit na tanong niya kung sino ang taong iyon. Si Humbert ay pinahirapan sa isip. Galit at sama ng loob niya kay Lolita. Matapos ang mahaba at nakakapagod na paglalakbay, nagkasakit si Lolita. Dinala siya sa ospital, ngunit kinabukasan, nakatanggap si Humbert ng tawag sa telepono mula sa ospital. Sinabi ng nurse na sinundo si Lolita ng kanyang tiyuhin. Ngunit si Lolita talaga ay walang tiyuhin. Naalalang may sumusunod sa kanya at madalas na tumatawag si Lolita ng palihim. Pakiramdam ni Humbert ay bumabagsak ang langit. Diretso sa ospital si Humbert at maraming bagay ang nabangga sa daan. Pumasok siya sa ospital at nakitang walang laman ang silid. Tanong niya sa nurse na sumando kay Lolita. Nagkagulo si Humbert at kinailangan ng mga doktor na makipagtulungan sa pagpapatahimik sa kanya. Pagkalabas ng ospital, matagal niyang hinanap si Lolita ngunit wala siyang nakita. Ang pagkawala ni Lolita, tila nawala sa kanya ang lahat. Minsan na niyang inilaan ang lahat kay Lolita, ang pagkakaroon nito ay parang pangalawang buhay niya. Pero ngayon wala na. Nililinis ni Humbert ang kanyang sasakyan at sinusubukang burahin ang kanyang mga alaala. Makalipas ang 3 taon, nakatanggap siya ng liham. Galing ito kay Lolita. Sinabi niya na siya ay may asawa at buntis, at nais na humingi ng pera kay Humbert. Siya ay kasalukuyang nabubuhay sa isang miserableng buhay. Hinanap ni Humbert ang address ni Lolita mula sa sulat. Bumukas ang pinto, ang dalagang dati ay parang bulaklak ay parang tuyong dahon na. Siya ay payat, mapatla at buntis pa nga. Ngunit napagtanto ni Humbert na mahal pa rin niya si Lolita. Naagaman ng buhay ang kanyang kaluwalhatian, sa huli, ang pag-ibig ay pag-ibig pa rin. Tinanong siya ni Humbert kung bakit siya umalis. Ang sabi ni Lolita ay dahil daw sa isang lalaking nagpagawa sa kanya ng kahit ano. Humbert then cautiously asked her, "What about you?" Hindi sumagot si Lolita, pero halata ang sagot. Tinanong ni Humbert si Lolita kung gusto niyang umalis kasama niya, tulad ng paghawak sa huling pag-asa ng pag-ibig.
Ngunit tumanggi si Lolita. Ibinigay ni Humbert sa kanya ang perang dala nito. Yun lang ang ipon ko. Masayang inabot ni Lolita ang kanyang kamay ngunit pinigilan siya ni Humbert. Nakiusap siya na huwag siyang hawakan. Kung hinawakan mo ako, mamamatay ako. Umalis si Humbert. Bago umalis, tingin niya sa kanya na kalimutan ang sakit na naidulot nito sa kanya. Tumayo si Lolita sa pintuan para makita siya. Tumingin si Humbert sa kanya mula sa malayo. Tila naging masayahin na naman siyang dalaga. Sa wakas ay pumunta si Humbert sa bahay ng isang lalaki. Siya ang kumuha kay Lolita, binaril ito ni Humbert. Sa pagharap sa pagtugis ng pulisya, mahinahong pinaandar ni Humbert ang klasikong kotse. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang clip na iniwan ni Lolita. Wala siyang balak tumakas. Katapusan ng kwento, mag-isang naglakad si Humbert sa ligaw na damo. Umalingaw-ngaw ang tawanan ng mga bata mula sa paanan ng bundok. Biglang nalungkot si Humbert. Ang kalungkutan na ito ay hindi dahil hindi ka nagpapatawad sa iyong paligid, ngunit wala ka sa pagtawa na ito. Sa katunayan, palagi akong may hindi malusog na emosyon. Hindi magiging swerte ang mga ganitong relasyon. Parang bulaklak, kung gaano kaliwanag, mas itong kumukupas. Sa halip na kunin ito at itago para sa iyong sarili, huminto at obserbahan ito. Marahil ang mga kagustuhan mula sa puso ay ang pinakaromantikong bagay na maaari mong ibigay sa iyong kapareha.